Sabi sa iyo, Jake, mas masarap mag-alaga ng malapit sa puso. At simula ngayon, may sarili na tayong sikreto. Isang pabulong na bitaw ng mga salita mula kay Tito Eric habang ang mga kamay ko ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang malalapad na balikat. Sino ang mag-aakala na sa mismong computer desk sa loob ng kwarto ko, ang tinitingala kong guardian na 41 years old, makisig at alagang-alaga ang katawan, ay hahalikan ako ng napakatamis at napakabangis, isang bawal na haplos sa ilalim ng malamlam na ilaw na nag-iwan sa akin ng matinding pananabik. Paano nga ba humantong ang isang simpleng hiram ng computer sa isang mapusok at lihim na laro naming dalawa? Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Bago natin tuluyang alamin kung paano nagsimula ang mainit na sikretong ito, huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong M2M confessions natin. I-comment mo na rin sa ibaba kung mula saan ka nakikinig ngayon. Isang mabilis at mainit na shoutout muna kay Agi YG THY mula sa Caloocan City. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa ating mga kwento. Kaya naman, kung handa na kayong kiligin at kabahan, tara, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi, Kuya Will. Itago mo na lang ako sa pangalang Jake, 21 years old. Ang ikukwento ko sa iyo ay ang karanasang hanggang ngayon, tuwing sumasagi sa isip ko, ay nagpapabilis pa rin ng tibok ng puso ko at nagbibigay ng kakaibang kilabot sa katawan ko. Nagsimula ang lahat mga 6 na buwan na ang nakalipas. Nakatira ako sa pangangalaga ng kapatid ng tatay ko, si Tito Eric, 41 years old. Simula nang pumanaw si Papa, si Tito Eric na ang nag-alaga sa aming magkakapatid. Pero bukod sa pagiging guardian, si Tito ay modernong lalaki, makisig, matangkad, mabango, at alagang-alaga ang pangangatawan. Dahil maaga siyang naging byudo at wala siyang anak, naging napakalapit naming dalawa. Sobrang open kami sa isa't isa, parang magtropa lang kung mag-usap. Alam ng marami na seryoso si Tito sa trabaho, pero sa likod ng pinto, nalaman kong game siya sa halos lahat ng bagay. Mahilig siyang makipag-chat at makipag-eyeball sa mga kabataan na halos kaedad ko lang. Ako naman, lingid sa kaalaman ng pamilya namin, ay may sekreto ring hilig. Mas gusto ko ang mga matitipuno at may edad na lalaki, lalo na ang mga nasa late 30s hanggang 40s. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa kwarto ko, biglang kumatok si Tito Eric. Naka-silk robe lang siya na itim, mukhang presko mula sa paggising. Jake, gagamitin ko muna ang computer mo ha. Hindi gumagana ang computer sa kwarto ko. May tatapusin lang akong importante. Paalam niya sabay pasok. Sure, Tito. Gamitin mo muna. Sagot ko habang nakahiga sa kama at nanonood ng TV. Hindi ko alam. Doon na pala magsisimula ang laro ng aming mga titig. Nakasandal ako sa headboard ng kama, habang si Tito Eric naman ay dali-daling umupo sa harapan ng computer desk ko. Naka-shorts at sando lang ako ng gabing yon dahil mainit ang panahon. Dahil sa relax na posisyon ko, medyo bigla akong na-conscious dahil sa tuwing gumagalaw si Tito, parang humihinto ang mundo ko. Hindi ko mapigilang mapatingin sa malalapad niyang balikat at sa bago niyang gupit na buhok habang nagtatype sa keyboard. Di nagtagal, naririnig ko na ang mahihinang tawa at tila kinikilig ng ngiti ni Tito Eric habang may kachat.
Sunod-sunod ang tunog ng notification sa screen. Tito, sino naman yung kachat mo? Ingat ka, baka lolokohin ka lang yan. Biro ko sa kanya para mabasag ang katahimikan ng kwarto. Lumingon siya ng bahagya, may mapaglarong ngiti sa mga labi na tila ng aakit. Just a young guy na na-meet ko last week, Jake. Gusto niya raw makipagkita ulit ngayon. Mukhang nabihag sa karisma ng tito mo. Mayabang, pero nakatutoksong sagot ni tito. Umiling lang ako habang tumatawa. Pero ang totoo, may kakaibang pintig akong naramdaman sa dibdib ko. Hindi ko alam kung magseselos ba ako o matutokso sa kanya. Sa bagay, alam kong hindi basta-basta nagpapaloko si Tito Eric. Marami na siyang karanasan sa buhay. Pero ang isipin na may ibang kabataang lalaki na nagpapakilig sa tito ko, biglang nagpadaloy ng kaba at interes sa buong katawan ko. Jake, pwedeng pakihinaan ang thermostat ng aircon natin. Ang lamig kasi, tumatayo na ang mga balahibo ko at si Junjun ko, utos niya sa akin habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Nagulat ako sa naging biro niya dahil medyo napaus ang boses niya na tila may malalim na iniisip. Tito naman, sige po, sabi ko, pero tumayo pa rin ako para sundin ang utos niya. Ang aircon ko ay nasa itaas lang mismo ng computer desk kung saan siya nakaupo. Lumapit ako at kinailangan kong tumingkayad ng bahagya sa likod niya para maabot ang remote dahil sa sobrang lapit ko. Halos maramdaman ko ang init ng balat ni Tito Eric at ang bango ng kanyang pabango ay diretsong pumasok sa ilong ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang sumandal si Tito sa kanyang silya, dahilan para mapadikit ng bahagya ang junjun ko sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng pagtatype niya sa keyboard. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya. Mukhang hindi lang ako ang nilalamig dito ah. Bakit parang nanginginig ka, Jake? Puna ni Tito habang dahan-dahang lumingon sa akin. May mapanuring ngiti at kakaibang ningning ang kanyang mga mata na tila may gustong ipahiwatig. Bigla akong naramdaman ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa mukha ko. Namula ako sa matinding kaba. Sorry Tito, hindi ko sinasadya pagdadahilan ko habang sinusubukang umatras. Pero bago pa ako makalayo, hinawakan niya ang kamay ko ng mariin. Tito, sorry na nga po, pabulong kong sabi. Bagamat ang totoo ay lalo akong natulala sa mahigpit at mainit na hawak niya sa aking kamay. Binitawan niya rin ako agad habang tumatawa ng mahina. Pero ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi mo kailangang mag-sorry, Jake. Ang totoo niyan, natutuwa ako. Sa edad kong ito, nakakatuwang malaman na may lakas pa pala akong magpakaba ng dugong bata na katulad mo. Direktang sabi ni Tito, umaapaw sa kumpiyansa at kapangyarihan. Bumalik ako sa kama at humiga muli. Kunwari ay iniiwasan ang mapanuring tingin niya. Pinatong ko ang dalawang kamay ko sa likod ng ulo ko habang nakatingin sa TV. Pero ang totoo, wala na akong naintindihan sa pinapanood ko. Ang utak ko ay paulit-ulit na nilalaro ang imahe ni Tito Eric at ang kakaibang bango niya na humahalo sa init ng kwarto. Grabe, ang lakas mang-akit ng tito ko, nakakabaliw. Sabi ko sa isip ko. Kasabay nito ang lalong paghila ng aking imahinasyon sa mga bawal na tagpo kung saan kaming dalawa lang ang magkasama. Sa sobrang tensyon sa hangin, wala na akong pakialam kung mapansin niya ang patuloy na pagbabalisa ko sa ibabaw ng kama. Nakita na niya ang reaksyon ko. Ano pa ba ang itatago ko? Tito, ilang taon ba yung kachat mo ngayon? Tanong ko. Sinusubukan siyang hulihin sa sarili niyang laro. He's 20. Mas bata ng 1 taon sa'yo. Sagot niya habang dahan-dahang sumasandal sa kanyang upuan, nakatingin na sa akin at hindi sa computer.
Swerte naman niya. Ano namang ginagawa niyo nung unang pagkikita niyo? Kwento mo naman, tito. Pangungulit ko. Lalong lumalakas ang loob dahil sa mapang-akit at misteryosong atmosphere sa loob ng kwarto. Lumingon siya sa akin ng tuluyan. Itinaas ang isang kilay habang hinahawakan ang kwelyo ng kanyang silk robe na medyo nakabukas. Hey young man, pasensya ka na pero hindi nagkukwento si tito ng mga personal na tagpo. Masyado pang bata ang isip mo para doon. Patukso niyang sagot habang nakangiti. Sige na tito, kahit wag na yung buong detalye. Kwento mo lang sa akin. May naganap bang halikan? Kahit ako ay nagulat sa sarili kong tanong. Ang lakas ng loob na dulot ng matinding curiosity at pagnanasa ay hindi ko na napigilan. Tumingin ng malalim si Tito Eric sa akin. Tila sinusuri kung gaano ko makagustong marinig ang sagot o kung iba ba ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ay ngumiti siya ng nakakaloko. Ang boses ay naging mas malalim. Well, dahil pinagamit mo sa akin ang computer mo, sige, bibigyan kita ng clue. Sabihin na lang natin na mahilig akong magbigay ng ligaya gamit ang mga lips ko. Masarap magpalambot ng mga pusong matitigas. Halos mapalunok ako ng laway sa narinig ko. Isang matipuno at gwapong tito nagpapakawala ng mga ganitong makahulugang salita sa akin. Wow, swerte naman niya talaga, sabi ko, habang ang mga mata ko ay hindi ko na maiwas sa kanyang mga labi. Kuya Will, sabi ni Tito Eric, at hindi lang ayon Jake. Gustong gusto ko ang init at energy ng mga kabataang katulad mo. Iba ang gilas, iba ang tibok ng puso. Nakangiting sabi ni Tito Eric habang diretsong nakatingin sa aking mga mata. Tila binabasag ang aking huling depensa. Ang bawat salita niya ay parang kuryenteng gumapang sa buong katawan ko, nagpapakiliti sa aking imahinasyon. Sana ako na lang yung kachat mo. Halos pabulong kong sinabi, isang hiling na matagal ko nang itinatago pero ngayon lang lumabas. Narinig niya ito sa tahimik na kwarto. Mukhang may nagpapasaring at naghahanap ng atensyon ng tito niya rito Sabi niya, sabay tuluyang tumalikod sa computer at tumayo. Sa pagtayo niya, kitang-kita ko ang buong tindig niya sa ilalim ng dim light ng aking kwarto. Huli na ang lahat, wala na akong magagawa para itago ang matinding pagkaakit sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Tito Eric mula sa computer desk patungo sa gilid ng aking kama. Sa bawat hakbang niya, tila bumabagal ang ikot ng mundo ko at naririnig ko ang lakas ng tibok ng sarili kong puso. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Napakapit ako sa punda ng unan. Kanina ko pa napapansin na tila may hinahanap ka, Jake. Pero mukhang pareho naman nating gusto ang tensyong ito. Bulong niya habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Kuya Will, dahan-dahang itinaas ni Tito Eric ang kanyang kamay at inilagay ito sa aking pisngi. Hinaplos niya ang aking mukha, pababa sa aking leeg hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking balikat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko nang maramdaman ko ang banayad pero mapang-angking haplos ng kanyang balat. Ang bilis ng tibok ng puso mo, Jake, at mukhang handang-handa ka nang makinig sa mga sekreto ko. Bulong niya, ang mukha ay dahan-dahan pang inilapit hanggang sa dulo ng aking ilong. Walang sabi-sabi ay hinawakan niya ang aking bewang at dahan-dahan akong hinila palapit sa kanya. Doon ay tuluyan nang nagtagpo ang aming mga labi. Hindi ito mabilis, Kuya Will. Isang banayad, mabagal, at punong-puno ng emosyong halik ang ibinigay sa akin ni Tito. Ang bawat galaw ng kanyang mga labi ay parang nagpapatunay ng lahat ng karanasan niya sa buhay. Ang sarap ng pakiramdam para akong dinala sa ibang mundo, kung saan nakalimutan kong tito ko siya.
Napahawak ako sa makapal niyang buhok, pilit na isinusuko ang buong sarili sa kanyang mga yakap, habang siya naman ay walang-walang sawa sa pagpaparamdam ng kakaibang init at pag-aalaga na ngayon ko lang naranasan sa buong buhay ko. Kuya Will, alam mo, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tito, ugong ko sa pagitan ng aming mga halik habang ang mga kamay ko ay nakakapit na ng mahigpit sa kanyang malalapad na balikat. Mas lalo niyang naramdaman ang panginginig at ang pagsuko ng katawan ko. Sa pagkakataong ito, hindi na lang simpleng halik ang namagitan sa aming dalawa. Dahan-dahan niyang inalis ang aking suot habang nananatiling malapit sa akin. Ang kanyang hininga ay dumadampi sa aking leeg na nag-iwan ng matinding pananabik at kuryente sa buo kong katawan. Hinalikan niya ako ng mas malalim, mas mapusok, at doon na nga tuluyang sumuko ang aking ulirat sa tamis at init ng kanyang mga galaw. Sa gabing iyon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampshade, may nangyari sa amin. Doon namin tuluyang isinuko ang aming mga sarili sa isa't isa. Isang gabi na puno ng pagnanasa, pag-aalaga, at pagpaparaya. Ipinaramdam niya sa akin ang proteksyon at init ng isang tunay na lalaki na matagal kong hinahanap. Nang matapos ang matamis at mainit na sandaling iyon, dahan-dahan siyang umangat ng bahagya. May mapaglarong ngiti sa mga labi habang tinititigan ang aking mga matang pagod ngunit masaya. Hinaplos niya ang aking labi gamit ang kanyang hinlalaki. Sabay bulong ng, "Sabi sa'yo, Jake, mas masarap mag-alaga ng malapit sa puso. At simula ngayon, may sarili na tayong sikreto." At hindi doon nagtapos ang lahat, Kuya Will. Ang gabing yun ang nagbukas ng pinto para sa marami pang sumunod na tagong tagpo sa loob ng kwartong iyon. Hanggang ngayon nga, Kuya Will, halos linggo-linggo ay may nangyayari pa rin sa aming dalawa ni Tito. At ang mas masakit at magulong bahagi rito, kahit may boyfriend na ako ngayon, hindi ko pa rin talaga mapigilan ang pagnanasa ko sa aking tito. Sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon, doon pa rin namin ibinubuhos ang aming mga natatagong init na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ang mga halik at hablos na yun ang tuluyang nagpabago sa takbo ng buhay ko. Isang sikretong patuloy kong dinadala hanggang sa kasalukuyan. Sana ay nagustuhan ng mga listeners mo ang kwento kong ito. Maraming salamat. Isang matapang na pag-amin mula kay Jake. Minsan talaga, kung sino pa ang hindi mo inaasahan at nasa loob lang ng sarili mong tahanan, doon pa magsisimula ang isang kwentong magpapatibok ng mabilis sa iyong puso. Sa totoo lang, Jake, napakabigat ng tensyon at ng magnet sa pagitan ninyong dalawa ni Tito Eric. Hindi madaling pigilan ang ganyang uri ng atraksyon, lalo na at nakikita mo sa kanya ang mga katangiang hinahanap mo sa isang lalaki. Pero bilang Kuya Will mo, ang paalala ko lang sa'yo, mag-ingat ka. Ngayong may sikreto na kayong pinatitingkad sa loob ng 4 na sulok ng kwarto mo, siguraduhin mo na alam mo pa rin kung saan ang hangganan. Ang mga lihim na relasyon sa loob ng pamilya ay parang apoy. Masarap kalaro sa simula, pero napakahirap kapag tuluyan ng nakasunog. Ingatan mo ang sarili mo, Jake. Dito natin makikita ang isang mahalagang aral. Ang pagnanasa ay madaling panandaliang tugunan, ngunit ang tiwala at ang dynamics ng pamilya ay mas madaling masira kapag ang mga lihim ay tuluyang nabulgar. Kaya naman, bago pumasok sa isang bawal na laro, isipin muna kung handa ka ba sa maaaring maging kapalit nito. Kayo naman, mga ka-desires, anong reaksyon ninyo sa mapusok na tagpong ito ni na Jake at ng kanyang Tito Eric? Kung kayo ang nasa sitwasyon, paninindigan nyo ba ang sikretong ito o lalayuan nyo na habang maaga pa?
I-drop ang inyong mga opinyon at payo para kay Jake sa comment section sa ibaba. Para sa mas marami pang kapanapanabik at totoong BL Confessions, huwag kalimutang i-like ang videong ito, mag-subscribe sa ating channel, at i-share ang ating mga kwento. Ako muli ang inyong kasama, si Kuya Will, nag-iiwan sa inyo ng paalala. Ang pag-ibig at pagnanasa ay laging may kwento at dito lang yan sa M2M Desires. Hanggang sa muling gabi ng mga confession at mga exciting na lihim. Magandang gabi sa inyong lahat.